rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. Sound check, tech team. What a Here song po. of delight in that city so bright. We'll be wafted neath heaven's fair dome. How the ransomed will raise happy songs in his praise when all of God's singers get home. When all of God's singers get home. Whenever a sorrow will heartache will come. There'll be no place like heaven, my home. When all of God's singers get home. As we sing here on earth, songs of sadness or mirth, here's a foretaste of rapture to come. But our joy can't compare with the glory up there, when all of God's singers get home. When all of God's singers get home. Whenever a sorrow will heartache will come, there'll be no place like heaven, my home. When all of God's singers get home. Having overcome sin, hallelujah, amen, we'll be heard in that land o'er the foam. Every heart will be light and each face will be bright when all of God's singers get home. When all of God's singers get home. Whenever a sorrow will heartache will come, there'll be no place like heaven, my home. When all of God's singers get home. 7 o'clock na po. Isang mapayapang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa. Available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live sa mga hindi po makapasok sa ating Google Meet. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po na bawat linggo palagi po tayong magkakasama. Isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain ito. Purihin din po ang Panginoon, palagi po tayong merong mga bisita. Salamat po sa inyo, aming mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ipasa sa inyong mga mahal sa buhay, mga bagong nakikilala sa inyong mga katrabaho. Kaya hamon po natin sa bawat isa, kung kayo po ay bisita sa gabing ito, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mga papakinggan, hinahamon po namin kayo, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para naman po muli niyong mabalikan at mapakinggan ang ating mga patotoo mensahe sa mga nagdaang linggo, meron po tayong Facebook group. Pinopost po natin dyan lahat ng mga nakalipas na gawain. Palagi po namin kayong ini-encourage kung kayo po ay hindi pa kabilang kabisita sa group na ito, mangyari po na kayo ay mag-join. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Pwede po kayo mag-type ng inyong mga comment kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo po ay may prayer request, kagalakan din po na isama namin kayo sa bawat araw naming pananalangin. At wala po muna tayong breakout session tonight. Ano po, meron po tayong Gospel Faithfulness Forum ng 8 to 9 p.m. Inaanyayahan po namin kayo na magstay po kayo dito, makibahagi sa ating talakayan mamaya. Ang ating pong topic ay mga salitang di pinag-iisipan. Sa Diyos ba'y may hatid na kaluwalhatian at kaluguran? Huwag na po kayong aalis dahil same link po ang ating gagamitin. Magkakaroon lang po tayo ng transition song at magpapasimula po ang ating Gospel Faithfulness Forum later. Yan, nais ko pong ibahagi ang sinasabi sa kanyang mga salita, ang familiar verse sa atin. Sabi po sa Hebreo chapter 6 verses 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po, hinihilingan ko para bumati sa bawat isa ang Missions Department Head, Kuya Lito Aguinaldo.
Gabi po sa bawat isa. Pagbati po, welcome po sa Virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa Missions Department. Salamat po sa patuloy na pakikibahagi sa gawain na ito. At maging yung ating mga tagapangunang elders, tech support, mga partner churches at sa ECC, ang bulong dito sa CIFOR. Hangad ko po sa gabing ito na patuloy na makasumpong ng katatagan, kagalakan at kalakasan sa ating pag-aaral ngayong gabi. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat Kuya Lito sa iyong pagbati. Ngayon po nais kong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Safer Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, wala po kaming ibang dalangin kundi ang mahamon kayo. Sa ating po ang pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam niyo po, sumabay po tayo. Awitin natin, Dakilang Katapatan. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Tunay na dakila ang katapatan ng ating Panginoon, nararapat lamang ang ating papuri at pagsamba. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, Ate Rosie Gamol, at susundan po ng Ministry Through Song ni Ate May Gulapang from ECC.
Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Rosie Gamol, asawa ni Jeremy, at nabiyayaan po kami ng isang anak. Isa pong kagalakan ang makapagbahagi ako sa inyo ng kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Ako po ay lumaki sa pananampalatayang ang mga pamahiin at mga kinagisnang gawain ay aking sinusunod at ginagaya nang walang nagtuturo at hindi rin alam ang ibig sabihin. Nakakilala po ako sa Panginoon at naging kabahagi ng C4 community nang maimbitahan akong mag-church dito sa C4 na dati ay BBCF pa ng aking tiyuhin na si Rudy Lagrisola. Noon ay ibinahagi po sa akin ni Fe Aguinaldo ang kaligtasan. At dito ko rin nakilala at naging asawa si Jeremy na siyang nagpatuloy sa pagbabahagi sa akin upang lubos ko pong makilala si Jesus Christ. Taong 2005, bago po kami ikasal, ako ay sumunod sa tubig ng bautismo. Bagamat hindi man naging madali sa akin na maintindihan ang lahat, ngunit sa tulong at biyaya ng Panginoon, ng SPC, mga paliwanag at naririnig na salita ng Diyos, nalaman ko ang kaibahan at katotohanan sa aking nakagisnan. Naramdaman ko po sa aking buhay ang pag-ibig ng Diyos, ang pagtutulungan at malasakit ng C4 community nang ako po ay maoperahan sa thyroid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tinugunan niya ang matagal na naming pinapanalangin. Ilang taon ang lumipas, pero mabuti at mabiyaya ang Panginoon. Sa kabila ng wala na kaming paraan, ang Panginoon ang siyang tumutugon sa anumang suliranin sa buhay. Tunay nga po na anuman ang ating hilingin at ipanalangin sa Panginoon, ito'y ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. Patuloy lamang po tayong magtiwala sa Kanya na ating pag-asa. Sa Diyos po ang papuri. Isang pintong mahiwaga, di bubukas na kusa. Si Jesus na do'y tumutugtog, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo'y anyayahan. Kaligtasan tunay na makakamtan. Sumagot ka na ba sa Kanya? O ayaw mong paabala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan at si Kristo anyayahan. Kaligtasan tunay na makakamtan. Pag-isipan kung anong ligaya ang iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Puso mo'y buksan
Si Kristo'y anyayahan, kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Makamtan, makamtan, makamtan. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nagpatotoo, Ate Rosie, at sa paghandog ng awit, Ate May Gulapa. Purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito. Ihahatid ng inyong lingkod, Brother Rex Mendoza. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Mayroong kaligtasan sapagkat mayroong tumubos sa atin. Sa ating sarili, wala tayong kakayanan na bigyang kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Wala tayong pag-asa na pumilig sa Diyos magpasawalang hanggan. Makakamtan lamang natin ito sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos sa atin ng kakayahan na kilalanin at maunawaan ang kanyang biyaya. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga na tayo ay makinig sa tawag ng ating pastol. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa mga tao, sa mga Hudyo na ayaw manampalataya, ayaw maniwala sa Kanya, hindi ika kayo naniniwala sapagkat hindi ko kayo mga tupa. Subalit ang aking mga tupa, alam ang tinig ng pastol. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila makukuha sa kamay ng aking Ama. Nakasulat po yan sa Aklat ng Juan, Kabanatang 10. Kaya napakahalaga po sa atin na bilang mga nakakikilala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya, ang mensahe at pag-asa ng kaligtasan ay atin pong dalhin sa marami pang iba. Magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Ito po ang Hope Meeting at nakita po natin, pinasasalamatan natin ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na nagministeryo sa atin ngayong gabi. Ang awit mula sa ating kapatid na May at ganoon din ang patotoo ng ating Ate Rosie. Napaka gandang malaman na mayroong mga nagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid sa pananampalataya, kamag-anak na nagmamahal sa kanilang sambahayan, nagmamahal sa kanilang mga kaibigan, at ipinapakilala, ipinauunawa ang katotohanan na mula sa Biblia. Ngayon pong gabi sa pamamagitan ng Hope Meeting na ito, ginagawa virtually, nais po nating dalhin sa bawat isa ang mensahe po na tunay at hindi po huwad, ang tanging makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, tayo po na mga inililigtas. At ang amin pong dalangin, ang bawat isa sa atin na naririto ay magpakumbaba at kilalanin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Bago natin marinig ang salita ng Diyos, ngayon pong gabi, nais po nating dumako sa pananalangin. Dadalhin po natin sa panalangin ang ilan pong mga kahilingan. Sandali po tayong tumungo at sama-sama po tayong dumulog sa atin pong Panginoon. Kayo po ang nag-iisang Diyos na buhay. Kayo po ay walang katulad. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, kayo po ang lumikha ng lahat at kayo po ang dapat kilalanin namin. Kayo ang may karapatan sa amin po mga buhay na ito. At dahil sa iyong habag, sa iyong biyaya, ninanais po ninyo na kami makakilala. Kayo po ang may akda ng kaligtasan. Kayo po ang kumikilos sa amin po mga buhay upang kami makaunawa. Panginoon, kung hindi po dahil sa inyo, walang pag-asa. At ngayon pong gabi, sa pamamagitan ng Hope Meeting na ito, mayroong pag-asa na laan para sa bawat isa na inyo pong inililigtas. Panginoon, ngayong gabi sa pagpapasimula ng gawain po na ito, magkakasama po kaming dumudulog sa inyong banal na harapan at amin pong ipinapanalangin ang
amin pong mga kapatid na mayroong karamdaman. Idinadalangin po namin patuloy sa iyo ang aming kapatid na Catherine Antonio. Mihiling po kami ng kalakasan, inyong ipagkakalob sa kanya, pagbangon mula sa karamdaman, pagbuti ng kanyang sitwasyon sa kanya pong pangkalusugang pisikal. Ganoon din po, Panginoon, kapayapaan ng isip, damdamin at pagtagpo sa pangangailangang pinansyal sa isinasagawa pong mga gamutan na ito. Hindi lamang po kay Kathy, kundi maging sa kanyang ina at maging sa kanya pong mga kapatid at sa lahat ng nagmamahal. Mihiling po kami ng inyo pong pagkilos, Panginoon, patuloy sa kanya pong buhay at pagtagpo sa lahat ng pangangailangan. Ganoon din naman po, aming idinadalangin ang amin pong mga minamahal na mga senior citizens. Sa panahon po na ito, Panginoon, napabago-bago ang panahon at ang klima, Panginoon, may panahon na napakainit, may panahon po naman na maulan. Humihiling po kami, Panginoon, na inyong iingatan ang amin pong mga nakatatanda, ang aming minamahal na mga senior citizens. Panginoon, dalangin po namin ang kaaliwan para sa kanila sa panahon ng kalungkutan. Humihiling po kami, Panginoon, na sa kanila pong advanced age, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng patuloy na kagalakan sa pananalangin, sa pagbabasa, kinig na iyo po na salita, at sila po ay patuloy na maging mga ehemplo ng pananampalataya. Panginoon, ngayon din pong gabi kami dumadalangin para po sa mga sambahayan na meron pong pinagdadaanan na hamon, mga mayroong suliranin sa relasyon, meron pong mga pagkakagalit, hindi pagkakaunawaan, Panginoon, at malayong loob sa isa't isa. Panginoon, dalangin po namin na ang mga sambahayan ay inyong biyayaan ng kaligtasan. Tawagin na kanila pong makilala ang tunay, Panginoon, na makapagbibigay ng kagalakan at ng kapayapaan. Ito po'y walang iba kundi ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Mihiling po kami sa inyong pagkilos sa mga ama ng tahanan na sila po ay tumayo at manindigan upang maging tagapanguna ng kanila pong mga sambahayan. Mga ama ng tahanan na bilang mga lalaki, Panginoon, ay mangunguna para po sa mga bagay na espiritual upang, Panginoon, dalhin papalapit sa iyo ang kanila pong tahanan. Ganoon din naman, mga kababaihan na may pag-ibig sa iyo at ang pag-ibig na ito ay itinuturo sa kanila pong mga anak at sa kanila pong kapwa kababaihan. Mihiling po kami, Panginoon, maging sa muling pagpasok sa paaralan ng mga bata, ng mga kabataan, ang inyo pong pagtulong, ang inyong pag-iingat at pagpo-provide sa lahat ng kanila pong pangangailangan. Panginoon, ngayon pong gabi, nais din po naming idalangin ang amin pong bansa. Napakaraming suliranin ng bansang ito. Kayo po ang aming tinitingnan bilang nag-iisang pag-asa. Hindi magagawa ng sinumang tao ang mapagbago ang kalalagayan ng bansa, maging ang pag-uugali ng mga mamamayan, maging ng mga namiminuno. Pero kayo po ang aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang mayroong magagawa. Nasa inyo ang aming pag-asa. Kayo po ang aming kagalakan. Kayo po ang aming katatagan. Kaya kayon, Panginoon, kami po'y pakumbaba na dumudulog at lumalapit sa inyo. Hiling po namin ang karunungan, inyong igawad sa bawat isa sa amin upang aming matutunan ang inyo pong maliwanag na salita na ipapahayag sa gabing ito. Maging ako po na inyong lingkod na mangunguna sa pag-aaral na ito. Hiling ko po, Panginoon, ang inyong habag na akin pong madala ang iyong mensahe ng maliwanag at nakalulugod sa inyo pong banal na harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at welcome sa atin pong Hope Meeting. At ngayon pong gabi, nais po nating muling balikan ang isang napakahalagang tema. Patungkol sa pag-asa. At ito po ay ang pag-asa sa kaligtasan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay ang pagkaalam na tiyak na ikaw ay ligtas magpakailanman. Meron po ba tayong ganitong kaunawaan patungkol sa ating kalalagayan? Yung alam po natin, tiyak na tayo po ay ligtas magpakailanman. Pag pinag-uusapan ng kaligtasan na magpakailanman, hindi lamang po ito tumutukoy doon sa
hindi tayo magkakaroon ng sakit, o kaya hindi tayo magkukulang sa salapi, yung tayo ay magiging masaya. Palagi sa atin pong mga ginagawa, hindi po 'yon lamang ang pagtalakay patungkol sa kaligtasan. At hindi rin po lamang ito, yun pong kaisipan, na tayo po ay ligtas sa giyera mula sa ibang bansa, mula sa mga hindi magandang nangyayari sa ating kapanahunan, kagaya nga po nung katatapos lamang na pandemya. Kundi ito po ay mayroong kinalaman sa kahihinatnan ng atin pong mga kaluluwa, kung saan po natin gugugulin ang ating pangwalang hanggan. Alam po ninyo, ito po ay isang napakahalagang usapin na napakarami pong tao binabaliwala at ayaw harapin. Kahit nga po yung kamatayan, meron po nagsasabi, "Naku, wag tayong mag-usap patungkol sa kamatayan, kinikilabutan ako dyan." Pero alam po ninyo, ang kamatayan ay tiyak na darating. At ang pinakamaganda po, pagdating sa usapin ng kamatayan, ay hindi po ito, ang mahalaga po ito ay ating bigyan ng pansin, ito po ay ating harapin ng katotohanan. Alamin ang ating tunay na mga kalalagayan. Ano po ang magagawa kung ito ay ating babaliwalain? Makakatulong po ba ang pagbaliwala? Hindi po. At alam po ninyo, maraming mga Kristiyano sa buong kasaysayan ang nagpahayag ng kanilang pakikibaka sa pagiging tiyak o sigurado sa kanilang kaligtasan. Opo, kahit yung mga nagsasabing sila po ay mga mananampalataya, mayroon po na sila po ay nagdududa. Hindi nila alam kung totoo bang sila iligtas. Ang problema, maraming mga tagasunod ni Jesus ang naghahanap ng katiyakan ng kaligtasan sa mga maling lugar. Gusto nila ang Panginoong Jesus. Gusto po nila ang langit. Subalit, hinahanap po nila ang pag-asa, hinahanap po nila ang kaligtasan sa maling lugar, hinahanap po nila ang kaligtasan sa maling pamamaraan, hinahanap po nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kailangan po na magkaroon tayo ng kaligtasan at ng katiyakan dito na ang atin pong basihan ay mapanghahawakan. At ito po ay tanging ang salita lang ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng katugunan. Alam po niya, napakahalaga ng usapin pagdating sa kaligtasan. Kaya po kahit si Apostol Pablo, sa kanya pong sulat sa mga kinikilala na mananampalataya, sa kanyang pagsulat sa mga lokal na iglesia o yun pong komunidad ng mga mananampalataya, ay nagbibigay ng ganito pong napakahalagang paalala. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 13, talatang 5 hanggang 6. Sabi po ni Apostol Pablo, "Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadarama na sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi ako itinakwil." Medyo mabigat na pananalita. Ano po? Alam po ninyo, hindi layunin ni Apostol Pablo na papagdudahin yung mga taong tunay na nagpakumbaba, tumugon sa tawag ng Diyos. Hindi po yung magduda. Ito po ay isang napakahalagang hamon. Meron bang naging pagbabago sa buhay ng sinasabing tunay nga na nagkaroon ng kaugnayan at pakikiisa sa Panginoong Hesukristo? Meron bang nabago? Meron bang kapayapaan at kagalakang naranasan? Ito ba'y bumago sa pang-araw-araw na pamumuhay? Kasi sa totoo lamang, marami po ang nagsasabing sila ay makadiyos, sila po ay relihiyoso, sila ay miyembro ng ganitong simbahan, miyembro ng ganitong relihiyon. Subalit, nakapagtataka na tila po hindi totoo dahil po doon sa mga naoobserbahang bunga ng sinasabi po nilang pananampalataya na sa malamang ay hindi nila naiintindihan at huwad. In fact, ang iglesia doon sa Corinto ay napakarami pong suliranin. At isa po sa kanila pong inuusig at nilalabanan ay ang otoridad ni Apostol Pablo bilang apostol at tagapagturo.
Kaya ang sabi po ng apostol, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Alam po niyo, kapag minsan, kahit nag-aaral tayo po ng salita ng Diyos, nakikibahagi tayo sa iba't ibang mga gawain, yun pong iba sa atin, hindi po nararanasan yung kapayapaang hatid ng presensya ng banal na Espiritu at ng katotohanan ng salita ng Diyos na mapanghahawakan. Para ang layo. Hindi natin nararanasan. Sabi ni Mark Ballinger, we must examine ourselves. We must pass the test of faith. But ultimately, we must rest secure in the truth that God is faithful even when we are not. Kinakailangan suriin natin yung ating sarili. Kinakailangan nating maipasa ang pagsubok ng pananampalataya. Pero higit sa lahat, kailangan natin maging panatag sa katotohanan na mayroong Diyos na tapat kahit tayo ay hindi tapat. Kung sa ating sarili ang susukatin, kung ang pagpasok sa langit ay ang ating katapatan, naku po mga minamahal na kaibigan, lagot po tayong lahat. Sapagkat alam natin, marami sa atin, at in fact lahat tayo, meron tayong sinasabi hindi natin ginagawa. Meron tayong mga alam na dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. At eto po, kahit gustuhin natin gawin yung mga bagay na tama, nagkukulang tayo at hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala sa atin ang tunay na mabuti. Yung kabutihan na ipinagmamalaki at ipinagyayabang ng iba ay kabutihan marahil sa standard ng kapwa-tao, pero kabutihang salat sa pagkapasa dahil sa napakataas na pamantayan ng Diyos. Alam po ba natin kung ano po yung pamantayan ng Panginoon? Sinasabi po dun sa aklat ng pahayag, walang anumang karumihan, walang anumang kadiliman na makapapasok sa banal na presensya ng Diyos. Kaya po hindi maaaring papasahin ang mga nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi po maaaring papasahin yun pong nagkukulang. Kaya po kung ang titignan ay ang ating sariling kakayahan, hindi natin kaya. Pero mabuti po ang Diyos. Siya'y tapat sa atin. Siya yung tumawag, siya ang nagligtas at siya ang titiyak na ang kaniyang mga tupa, ang mga kabahagi ng kanyang kawan ay mayroong kaligtasan. God alone is the reason that you are safe. Trust God for your salvation and rejoice in the assurance He alone can give. Kinakailangan po nating madinig ang katotohanan ng salita ng Diyos, maranasan ang kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, panampalatayanan ng kanyang ginawa, hindi yung ating ginagawa at gagawin, kundi yung natapos na ginawang pagtubos ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya po isang mahalagang katanungan na kinakailangan nating masagot. Meron kasing ganito po yung kanilang mga iniisip. Hindi ba pare-pareho lamang naman yung ating kahahantungan? O iisa lang ba talaga ang daan? Hindi ba? Marami namang daan papunta sa Diyos. Yan namang mga relihiyon, pare-pareho. Basta ikaw ay nananalangin, gumagawa ka ng mabuti, hindi ka nananakit ng iyong kapwa, pareho ang ating kahahantungan, yung Diyos na lumikha sa atin. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Tapos dudugtungan pa, tayong lahat ay anak ng Diyos. At marami daw pong daan papunta sa Diyos. Nais kung tingnan natin yung isang sikat na tao. Ito po ay kilala po siya na isang napakahusay na atleta. Siya po ay si Tiger Woods. Mayaman, kilala, wala nang mahihiling pa. Ilang beses na nagwagi bilang kampiyon sa mga prestihiyosong turnamento sa larangan po ng golf. Minsan may nag-interview kay Tiger Woods at ito yung kanyang sinabi patungkol sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po niya, next slide, ang aking ama ay isang Kristiyano
Ang aking ina bilang Asian ay isang Buddhist. Kaya oo, bahagi ng buhay ko ang Kristyanismo. Pero ako ay isang practicing Buddhist. Ang tanong, pwede po ba talaga yon? Ano? Na ang isang tao ay nagsasabing, oo, ako ay Kristiyano, bahagi ng buhay ko ay maging isang tagasunod ni Kristo, pero nagpa-practice din ako ng pagiging Buddhist o pagsunod sa pamamaraan ni Buddha. Alam po niyo, hindi lamang si Tiger Woods ang may ganitong suliranin. Meron din po sa atin sinasabi, ako ay relihiyoso, ako ay naniniwala sa Biblia, ako ay kumikilala sa nag-iisang Diyos, pero meron tayong mga gamit sa ating tahanan na iniisip natin magdadala sa atin ng swerte. Meron sa ating may mga Buddha sa tahanan o yung mga gamit ng feng shui. Ano po? Meron tayong mga pampaswerteng ikinakabit sa ating katawan, isinusulat sa ating mga dingding. Meron tayo nung palaka na may kagat-kagat na 25. Pero ang tanong, naintindihan ba talaga natin ang kaligtasan? Kung sino ang nakapagbibigay nito at kung ano ang ating dapat na pinananampalatayanan? Tayo ay nasa isang mundo na ipinipilit na napakaraming daan at lahat ay maaari. Next slide. Merong nagiging sabwatan pagdating sa kasinungalingan. Panampalatayanan mo, yung gusto mong panampalatayanan, lahat yan ay iisa ang patutumahan. Pero alam po ninyo, ito ay hindi totoo. Ito ay dapat na pag-ingatan. Ngayong gabi, hindi po isang aksidente na kayo ay nandito sa pagtitipon na ito virtually upang marinig po ninyo, minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga mahal sa buhay, kailangang marinig ang katotohanan. Walang maraming daan. Iisa ang daan, katotohanan at buhay. Next slide. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan iniisip ng mga tao maraming paraan patungo sa Diyos. Ngunit ang totoo, may isa lamang paraan. Iniisip ng mga tao na maraming daan patungo sa Diyos, ngunit iginiit ni Jesus. Iisa lamang ang daan. At ang paraan na iyon, ang daan na iyon ay sa pamamagitan lamang niya. Sabi ni James Anderson, the idea that we have no choice about how to be saved is anathema to the people of our day. We want salvation our own way. Gusto ng tao yung paraan niya kung paano maligtas. Yun ang paraan na kanyang susundin. Kaya nga yung iba nagdudunong-dunungan. Ano? Sabi, ganito lang naman yan. Huwag mo masyadong pakaabalahin yung sarili mo. Basta tiyakin mong mas marami yung nagagawa mong kabutihan kaysa sa kasalanan. Okay ka. Basta huwag kang makakalimot na magpasalamat sa Diyos paggising mo. Okay ka. Basta meron kang Diyos na tinatawag, kahit sino pa yan. Basta naniwala ka sa isang higher being, okay ka. Tanong, sino ang may sabi ng ganyang mga pangangatwiran? Hindi ba tayo natatakot na baka yung ating pinaniniwalaan ay kasinungalingan dahil wala naman talagang matibay na batayan? It seems that religious pluralism has become the default setting in our culture. Yun pong pagkakaroon ng at ibina-validate yung napakaraming mga relihiyosong paniniwala. But no matter how great the pressure to conform, pilitin man tayo, tayo man ay usigin para madala tayo at sumama tayo sa kanila. Ang mga Christians must stand firm and insist that there is only one way of salvation. And that is faith in Jesus Christ. Ang pananampalataya, ang pananalig, ang kumpiyansa sa ginawang pagtubos ng nag-iisang dakilang tagapagligtas, at ito po ay ang Panginoong Jesucristo.
Bakit tayo naniniwala tayo? The reason is simple. That's exactly what Jesus himself thought. Yun ang kanyang itinuro. Yun ang kanyang sinabi. Maari kang sumunod sa iyong iniisip na pamamaraan at hindi sa paraan ng Diyos. Pero iyong tandaan na ito'y maghahatid sa kapahamakan. Kasi meron pong paraang ayon sa Diyos at meron din po namang paraang iniisip ang tao. Ito natin dun sa illustration sa next slide. Ano po? Tayo pa yung maging maingat. Merong paraan na sinasabi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at meron naman pong kapamaraanan na iniisip ang tao. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Yun yung talatang binasa sa atin ng ating kapatid na Cheryl sa pagpapasimula ng Hope Meeting na ito. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ang kanyang katotohanan, ito ay angkla para sa atin. Angkla ng atin pong mga buhay. At ang kapamaraanan ng Panginoon ay tiyak. Ito ang daan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yung daan na yon ang daang dapat nating tahakin. At hindi ang iniisip ng tao. Hindi ang kasinungalingan ng tao. Kaya tiyakin natin na tayo po ay hindi nadadaya. Sabi po dito, there are opinions, religious pluralist want. Ano po? O ito yung mga opinion nitong mga gusto pinaninindigan noong mga relihiyoso. Okay? At ito yung sinasabi nila patungkol sa Kristyanismo. Ano yung sinasabi nila sa mga Christian? Sabi nila, number 1, your message, it is offensive. Kasi pag sinabi natin, walang ibang daan. Si Jesus lang ang nag-iisang daan. Naku ha? Mabigat siyang sinabi mo na yan. Paano na lang yung nasa ganitong relihiyon na mabait? Paano na lang yung yung mga gusto din naman na maligtas pero ang kanilang pamamaraan at ang kanilang sinusunod ay iba kaysa sa iyo paniniwalaan. Mali ka, sasabihin nila sa mga Kristiyano. Your claim, your teaching, it is offensive. Hindi lamang yon. Sinasabi nila, ang yabang mo naman, it is arrogant. Kapag daw sinabi po natin, isa lang ang daan. Si Jesucristo lang ang daan. Ang yabang nyo. Bakit ito sinasabing kayo lang? Kasi ang gusto po ng mga tao ngayon, masunod yung kanilang pamamaraan. Hindi sila nagtatanong, ano ang katotohanan? Hindi sila nagpapakumbaba sa panalangin at sasabihin, Panginoon, tulungan niyo po akong malaman. Kahabagan po ninyo ako. Tulungan niyo pong maliwanagan ang aking isipan. Mapasunod ang aking isip at ang aking damdamin sa iyo. Mas madali po para sa kanila ipilit yung kanilang alam, ipilit yung kanilang gusto at tawaging mayabang at arogante at nakakasakit ang katotohanan. Pangatlo, it is unfair. Yun sinasabi, di ba? Sabi, mabait na tao dahil lang hindi kumilala kay Jesus ay hindi maliligtas. So, what are the options of a person about the issue? So, ano po yung pwedeng maging tugon? Ano ho? Patungkol sa issue po na ito na sinasabi ng mga hindi sumasampalataya sa iisang daan. Well, all religions are equal and the same if pursued sincerely. Yung pong pwedeng sabihin niya, sige na nga, pare-pareho lang naman ang mga relihiyon. Pantay-pantay lang. Basta kapag naging matapat ka, sincero ka, buong puso ka, gawin mo yung pinagagawa ng relihiyon mo, okay ka. That's the first option. Ang tanong, sa iyo na nakikinig ngayon, panatag ka ba? Gusto mong maging Buddhist, gusto mong maging Muslim, maging mabuti kang ganyan, okay ka. Ganun po ba? Pangalawa, religions have some value, but some are better than others. Ito, medyo mahilab-hilab ng konti. Sabi na, maganda naman yung mga relihiyon, may halaga yan, pero may nakahihigit. Sabi, okay naman yung relihiyon, may naitutulong sa iyan, pero
merong mas nakahihigit. Okay? Na mahalaga din yung lahat ng yan. Pero meron pong ikatlong option. And this is the third option. Only Christianity is right. And all other religions are wrong. Offensive po ba? Arrogant po ba? Unfair po ba? Yung sinabi ng Diyos, mayroon lang iisang Diyos. Ang lahat ng iba pa ay huwad. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, iisa ang daan ng kaligtasan. At ito ay ang Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao, namatay doon sa krus upang tubusin ang mga tao sa kanilang sa kanilang mga kasalanan. Sabi sa Isaiah chapter 5 verse 21, kawawa rin kayo, kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Minamahal na mga kaibigan, hindi po tayo dapat nagdudunong-dunungan. Hindi tayo dapat umiimbento ng mga aral. Ano po? Meron tayong sariling mga opinyon, sariling mga palagay, at hangang-hanga tayo sa ating mga sarili. Lalo pa kapag may mga taong nagba-validate sa atin. Pero hindi tayo natatakot sa Diyos at sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. Sabi dito sa unang Korinto, Kabanatang 3, talatang 18, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino, ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. E po, yung pagpapakumbaba, wala pong nagagawang mabuti yung pagmamayabang. Pero meron po nangyayari kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba. Meron pong mahahalagang katanungan na maganda po na itanong natin sa ating sarili. Makakatulong po ito. Ano po? Kung ang atin bang tatahakin ay ang daang sinasabi ng Diyos o yung daan na iniisip natin at itinuturo sa atin sa opinion ng mga tao. Ito po yung mga tanong. Una, ito ba ay aking pinag-isipan o talagang pinahalagahan? Inisip ko ba talaga? Ito bang dadaanan ko? Ito ba daan na gusto ng Diyos o ayaw ng Diyos? Ano ang opinion ng Diyos patungkol sa gagawin ko na ito? Have we thought about it? Pangalawa, ito ba ay aking pinagsikapang maunawaan dahil sa taglay na kahalagahan? Pinag-aralan ko ba? O kung ano yung desisyon ng ating kumpare? Ano yung desisyon ng ating kumare? O ano yung desisyon ng mga nauna sa atin? Kahit hindi natin naiintindihan, yun ang ginagawa nila, gagawin ko na rin. O tayo ay nagsabi, Panginoon, napakahalaga po nito, ayoko po pagkamali, kahabagan po ninyo ako, tulungan niyo po ako. Pinagsikapan ba nating maunawa? Nag-aral ba tayo? Nagbasa ba tayo ng Biblia? Nagtanong ba tayo patungkol dito? Pangatlo, ang tinanggap na aral ay mula ba sa tama, malinaw at di nagsisinungaling na batayan? Meron kang pinaniniwalaan, kaibigan. Yung iyong pinaniniwalaan, meron bang matibay na batayan? Yung iyong sinusunod, yung iyong ginagawa, yung iyong iniisip, yung nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Yung paulit-ulit na iyong ginagawa. Napag-isip-isip mo ba kung ito ay merong tamang batayan? At hindi mo ba ito talaga ikapapahamak? Kaya yung ika-4 na tanong, yun bang iniisip mo mapapanaligan at mapagkakatiwalaan? So ngayon po, tingnan natin huling mga talata na dalangin ko po na gamitin ng Diyos para sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Ang maliwanag na salita ng Diyos, humimok sa atin na hanapin, kilalanin ang tunay na Diyos at ipasakop ang ating sarili sa Kanya at sa Kanyang katotohanan. Sabi po dito sa Roma 3:29 hanggang 30, ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil sapagkat iisa lamang ang Diyos.
kapwa niya tatanggapin ng mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Iisa po ang Diyos. Nagpakilala ang Diyos doon sa Old Testament sa pamamagitan ng pagpili po niya sa isang tao, si Abraham, at ang kanyang mga ina po, naging isang malaking bansa, ang bansang Israel. Doon galing ang mga Hudyo. At si Jesus ay isang Hudyo. Ano po? Mayroong pagpapakilala ang Diyos sa kanyang bayang Israel. At ang sinabi po niya kay Abraham, kilalanin mo ko, pagpapalain kita, gagawin kitang pagpapala sa marami pang mga bansa. That was the plan. That is the covenant. Siya lang ang Diyos na kikilalanin, walang iba. Pagpapalain niya si Abraham, at si Abraham at ang kanyang mga ina po ay magiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Ngayon po hindi Marami pong iniisip na iba pa na makapagbibigay ng pagpapala. Sabi po dito, isa lang. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga Hentil, walang iba. At sila'y nagiging katanggap-tanggap dahil sa kanilang pananampalataya. Dito po sa Juan, Kabanatang 3, talatang 36. Sabi po dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito po ay pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sino mang sumampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan. Ngunit, yung hindi po kumikilala, hindi sumusunod sa anak, ano po? Sabi, nananatili sa taong yun ang puot ng Diyos. At yung puot ng Diyos, the wrath of God, yun po ang pinakamalaking suliranin ng tao. Puot ang Diyos sa kasalanan, puot ang Diyos sa mga nagkakasala. At tayo pong lahat ay makasalanan. Tayo pong lahat ay nagkakasala. Tanong, paano maaalis ang puot ng Diyos? Wala tayong kayang gawin upang alisin ang puot ng Diyos sa atin. Pero, kapag tayo po ay nanalig, nanampalataya sa pagtubos ng nag-iisang tagapagligtas, napapawi ang puot. Sabi po doon sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi niya sinabing siya'y isa sa mga daan. Sabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabing maraming katotohanan, pili kayo. Ako ay isa sa katotohanan. Hindi, sabi niya, ako ang katotohanan. Hindi niya sinabing hanapin niyo yung inyong buhay, marami po pwedeng magbigay ng kahulugan sa inyong buhay. Hindi. Sabi niya, ako ang buhay. Walang iba. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At dito sa Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At ang iisang pangalan na yon ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kilala mo na ba siya? Kilala na ba siya ng iyong anak? Ng iyong asawa, ng iyong tatay, ng iyong nanay, ng iyong best friend? Kilala na ba nila ang Panginoong Hesukristo? Hindi tayo ang magliligtas sa mga sinabi kong mga tao na ito. Hindi po tayo. Diyos ang nagliligtas. Pero tayo po ay mga instrumento ng Diyos, mga tagapagdala ng katotohanan, tagapagbahagi ng katotohanan. Kung napakahalagang usapin na ito ng katiyakan ng kaligtasan,
ang iisang tagapagligtas. Kung ito'y napakahalaga, next slide, if there is only one way. Sabi sa Timoteo pala, may isa pa tayong verse. Iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Kung ito po ay talagang napakahalaga, kung ito'y hindi dapat na binabaliwala. Next slide. If there is only one way, if there is no salvation except in Christ alone, kung ito ang nag-iisang daan, kung walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan ni Kristo, then, sabi ni J.C. Ryle, let us make sure that we have an interest in that salvation ourselves. Yung sasabihin natin, gusto ko yung kaligtasang totoo. Gusto ko yung pag-asa para sa tunay na kaligtasan. Ayaw ko ng huwad na kaligtasan. Let us have an interest in that salvation. At maganda po, sasabihin din natin, hindi lang para sa akin. Yan din ang gusto ko para sa aking mga anak. Yan din ang gusto ko para sa aking mga kaibigan. Ang tunay na kaligtasan. Kaya number 2, let us try to do good to the souls of all who do not know Him as a Savior. Napakadami ang nangangailangang makarinig ng katotohanan na ito. Kailangan nilang madinig ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan ng mundo na ito. Number 3, let us love all who love the Lord Jesus in sincerity and exalt Him as their Savior, whoever they may be. Mahalin natin ang mga nagpapagal, ang mga misyonero, ang mga manggagawa, ang mga tagapanguna, ang mga simple nating mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, umaawit sa Panginoon, nagkakaloob para sa Panginoon, yung kumikilos, maliit at malaking kapamaraanan upang bigyang lugod ang minamahal nilang tagapagligtas ng Panginoon Kristo. Mahalin natin sila. Hindi natin sila kaaway, hindi natin sila kakumpetensya. Sila yung mga kapatid. Sila yung kasama natin sa komunidad na dapat natin pakitaan ng pagmamahal. At pang-apat, lastly, if there is no salvation except by Christ, we must not be surprised if minister of the gospel preach much about Him. Huwag tayong magulat. Bakit inuulit-ulit ito? Ba't kinakailangan lagi nililinaw ito? Sa birthday yan, sa kasalan, sa burol, sa tahanan, sa paaralan, sa lugar ng pinagtatrabuhan, uulit-ulitin ito at lalo't higit sa pulpito, sa panahon ng pangangaral, sa pagtitipon ng mga tunay na sumasampalataya, uulit-ulitin ang napakahalagang katotohanan na ito. Dahil ito ay ang katotohanan kailangan ng lahat. Bilang pagtatapos, sabi dito sa Roma 3, ngunit ngaya'y nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Dalangin po namin, makilala ng bawat isa sa atin ang nag-iisa nating tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. At hindi lamang tayo, kundi maging yung ating mga mahal sa buhay. Awitin po natin ang ating tugong amin. Marami mang hadlang sa aking pagsunod.
Tayo po ay magwakas sa panalangin para sa bahaging ito ng Hope Meeting. Panalangin po tayo. Sa gabing ito, aming Amang Diyos, magkakasama po kami nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Mula sa aming mga puso, nais naming sabihin, maraming salamat po. Ang hindi namin kayang gawin, kayo po ang nagkaloob sa amin na mabiyaya. Ang iligtas ang aming mga kaluluwa na ito, hindi namin kaya ang makapasa sa inyong pamantayan. Kayo po ang nagkaloob at gumawa para sa amin sa pamamagitan ng aming nag-iisang tagapagligtas, ang aming pinakamamahal, ang aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami na lumalim sa pagkaunawa sa katotohanan ito. Panginoon, ang amin pong pasasalamat at pagmamahal sa iyo ay magbunga nawa ng katapatan sa pamumuhay po namin sa pansamantalang mundong ito. Katapatan sa iyo at sa iyo pong mga ipinagagawa sa amin. Hanggang sa muling bumalik ang aming Panginoong Jesus upang kami kunin at dalhin sa magpasawalang hanggang langit. Pagpalain po ninyo kami ang mga sambahayan na aming kinabibilangan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan ang gabi po sa bawat isa. Amen. Yan. Salamat po, Brother Rex, sa mensahe ngayong gabi. Purihin ng Panginoon, napakalinaw po ng mensahe na naihayag. Kaya naman, wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto at nakapakinig ng paalala buhat sa kanyang mga salita, ay tunay na nahamon at masumpungan na nagtatapat. Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa patotoo, awit at mensahe sa gabing ito. Maaari po kayong mag-unmute, mag-raise hand o kaya naman ay mag-message sa ating chat box at kagalakan po na basahin yan. Inuulit ko po, inanyayahan po natin ang bawat isa na umattend ng ating Gospel Faithfulness Forum. Pagkatapos po nito ang ating Hope Meeting, meron lamang pong transition song at magpapatuloy ang ating gawain. Sige po, kung wala na po, mag-turn on po tayo ng ating mga camera. Nagpapasalamat yan. Habang nagre-ready, nag-open cam po kayo. Salamat po sa ating Google Meet. 62 po tayo kanina. At sa ating nasa Facebook Live, 13. Salamat din sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Kila Ate Rosie, Kuya Lito, Ate Mai, sa ating C4M3, sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. Ayan, naka-open cam na po ba lahat? Sige po. Ibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan, thank you po. Sabi ni Ate Jen, salamat Kuya Rex sa panalangin kay Cathy. Sige po, wag po kayong aalis. May transition song lang po at magpapatuloy ang ating gawain.